Nabay na anong baha dire kay gawin ano sa Brero sa downtown grabe ang musaka ang tubig. So thankful na ano na in grabe ulan gi protect sa Ginoo. And today we come together to worship the Lord with grateful hearts. Let us be reminded of Psalm 102. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. And truly, it is a joy to be in the presence of God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for bringing us together as one family this Friday. Thank you, Lord, sa pag-uban yung kanamok, kada adlaw, and thank you, Lord, for bringing us here safely, O Father. We lift up this time of worship to you, and may our songs and our lives bring glory to your name. In Jesus' name we pray, amen. May I request everyone to please stand, and as the psalmist declared, let everything that has breath praise the Lord. With all that we are, let us give our praise and thanksgiving to Him. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, all the earth praise Him. Let us praise Him in His awesome power, praise His great and holy
praise the Lord. Pwede sa kamalingkod. Let us be reminded that our worship is not just with words, but also with our whole being. And let us offer our lives to God by saying, Lord, take my hands, my heart, and my life. Let us sing this song as we offer our lives to Him.
And let this song be our prayer that we pray that we want to be more like Jesus, and we will follow His example to serve with love, to serve with kindness. From heaven you came, helpless babe, entered our world, your glory veiled, not to be served, but to serve.
serve other people also, Father. May we live with humility, O Father, with hearts full of service to you, O Father. We have lifted our voices and hearts to you, and may you be glorified in everything that we do. And as we continue with our service tonight, may you fill our hearts, O Father. Bless our messenger tonight, O Father, and may we open our hearts and our eyes as we listen to your word. This we ask, in Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. May welcome sa atong service karon. Salamat sa Ginoo kay wala ka mo lang. Pinaka gabi na, ha? Wala basta rin. So, kinsa sa ato din naka-appeal na o despedida party. Sa galang despedida party siguro, despedida. So yung hinahimo despedida? Mukha. Siyempre, party ko, despedida party. Pero before magkaon, kasi yung hinahimo. Diba, mensahe na, istorya na. Istorya ang biya, ang mulakaw, dan istorya po ang mabilin. Siyempre, pagkahuman, nanaon. Katong panahon nga mubiya na si Jesus sa kalibutan, naghatag siya og farewell message. Ni ultimo adios sa iyang mga disciples. Pero gawas sa farewell message nga iyang gihatag, ano siya gibuhat sa iyang mga disciples nga unique kaayo. Unsa man ang gihimo ni Jesus sa iyang mga disciples? Katong when he is about to leave them, unique kayo ang iyang gibuhat sa ila kay gihugasan niya ang tiil sa iyang mga disciples. Gihugasan niya ang mga tiil sa iyang mga disciples. O gigamit niya itong paghugas sa ilang mga tiil isip kanang object lesson. Object lesson nga di gyud malimtan sa mga disciples. So, or gabi, let's talk about love and humility. Love and humility. Sa nangagi nga mga tulong ka simana, tulong ka mga Biyernes, na atong naiskutan din kung sa'y buti pasabot ng atong pagsunod kang Ginoong Jesucristo. Di ba? We are Christ followers. Dili lang kita mga magtutuo ni Kristo, kung dili mga sumusunod puta ni Kristo. Atong gitunan din what does it mean to follow Jesus? So, natunan nato nga dapat sa atong pagsunod kang Ginoong Jesucristo, dapat radikal ta sa atong commitment, sa atong pagsunod. Ang key verse sa atong first message kay katong Matthew 16:24, then Jesus said to his disciples, if anyone would come after me, he must deny himself, take up his cross and follow me. Dahil natunan po nato nga wala lang tagitawag sa Ginoo nga mosunod kaniya. Wala lang tagitawag nga mosunod kaniya kay dili lang man ang atong calling, di ba? Ang iyang goal sa iyang pagtawag kanato sa ganito, atong mangapit og tawo. Kanang atong dalhon ba ang ubang tao sa tiilan sa Ginoo. Aron ma-experience po nila ang atong na-experience. Nabinigyan ang kaluwasan, ang kapasayloanan sa atong masala. Para sa tumingon ni Jesus sa katong first 4 disciples, mga fishers of men. From now on, you will be fishers of men. Mangingisda na mo o tao. Wala lang sila gitawag sa Ginoo nga mosunod kaniya.
ang goal sa pagtawag ni Jesus sa ilaha, mangisda sila ang tao. Muna po ang calling sa Ginoo sa ato. Dili na kita nagsunod sa ilang taman diha. Ang goal sa iyong pagtawag sa ato, kita mangabig po ug laing tao. And last Friday, natun-an nato nga dunay kabayaran. Na there is a price, there is a cost for following Jesus. Sa dihang tawgon na ganit niya, dapat muspan tadayon. Dapat mutuba tadayon. Di para sa itong isa ka disciple nga, Lord, malis ako, ilugong sa dako nga ako. Nasa kay buhaton. When Jesus calls us, tawagon ta sa Ginoo, respond tadayon. Di ta maglangay-langay. Di kita makunya-unya. Pilipino, hilig kayo makunya-unya. Unya na mabugas. Unya na. Dili nga na si Jesus. Dili nga na iyang gusto. So, anong gabi, no? Atutod ano? Na following Jesus means following His example in a life of love and humility. Following Jesus means following His life, following His example in a life of love and humility. Atong basahon, please open your Bibles para magamit na itong mga Bible niya. So John chapter 13, na taga fire department niya. Kanang lugnaw ay. Lugnaw. John chapter 13 sa kung yellow Bible yung gigunitan, kuha na siya page 763. Kung green na Bible, page 141 sa New Testament. So, John chapter 13. Napil ko duha ka adlaw nga seminar dito sa DC. Tingtog daw ko yung lugar. Gusto daw pa rin sa itong lugar. Kung ang katugnaw din sa unod taman dito sa bukog. Si punon doon ka magkahuman. Ang tugnaw mo pagkayo. John chapter 13 verses 1 to 17. Pwede ito ang tindog, no? As we read God's Word. So, regardless of your translation, or kung saan na diha, let's read the Word of God together. John chapter 13, ikan sa verse 1 hangtod sa verse 17. Let's read this passage together. 1 to 3 go. It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for Him to leave this world and go to the Father. Having loved His own who were in the world, He now showed them the full extent of His love. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under His power, and that He had come from God and was returning to God. So He got up from the meal, took off His outer clothing, and wrapped a towel around His waist. After that, He poured water into a basin and began to wash His disciples' feet, drying them with a towel that was wrapped around Him. He came to Simon Peter, who said to Him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "You do not realize now what I am doing, but later you will understand." "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Jesus answered, "Unless I wash you, you have no part with me." "Then, Lord," Simon Peter replied, "not just my feet, but my hands and my head as well."
Jesus answered, "A person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean. And you are clean, though not every one of you." For he knew who was going to betray him. And that was why he said not everyone was clean. When he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. "Do you understand what I have done for you?" he asked them. "You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now I, your Lord and teacher, have washed your feet. You also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him." 17. "Now that you know these things, you will be blessed if you do them." Salamat, Lord, sa imong pulong na among nabasa. Panalangini ang mga pagtulunan nga among makuha niini nga mga bersikulo. Nga among masunod, makopya ang ihemplo, ang example nga gipakita ni Ginoong Hesukristo mahitungod sa gugma o pagpaubos sa kaugalingon. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat, pwede na kamo kabalik ko. The first lesson is about the challenge of love and humility. The challenge of love and humility. Now, sumala sa itong nabasa, nga kabalo na daan si Jesus nga biyaan siya sa iyang mga disciples. Kabalo po siya daan nga traidoron siya ni Judas. Kung atong balikan sa verse 2, the evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. So, ang plano sa pagpatay kay Jesus, planchado na. Naandam na. Kahibalo siya daan sa role ni Judas. Malugid siya kung unsay part ni Judas sa plano. Pero, ang sa manang gibuhat ni Jesus? Bisan nakahibalo na siya nga daan sa buhaton ni Judas. Verse 1, Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. No, kanang phrase din ha, kung i-highlight his own, kisa man na siya. It is referring to his disciples. Apil si Judas, dili? Apil si Judas. Having loved his own. So, bisan kahibalo na siya nadaan sa buhaton ni Judas, gipakita gihapon niya ang iyahang gugma. Kahibalo na ta how Jesus loved his disciples. Kahibalo ta kung giunsa niya pag-care ang iyahang mga disciples. Daghan siya gitudlo kanila mahitungod sa tingharian sa Ginoo. Gani gitrain sila ni Jesus. Gitrain sila nga maghimo sa ministry. Now that he is about to leave them, karon nga mubiya na siya kanila, ng Bible, he showed the full extent of his love. Gipakita niya ang kanang iyang gugma kanila. Nag-uban man sila for 3 years, di ba? But now he is about to leave them. He showed the full extent, the highest level of his love for his disciples. Apil si Judas dili. Apil. Bisan nakahibalo na sa kadaan, si Judas, traidoron siya. Wala ba, no? Kung ikaw, kabalo na kaganaan na may tao mo traitor sa imo, gusto mo yung buhaton? Kung kabalo kadaan na may tao na muhimo, maayo nimo,
Tago, maglikay ka, paningkamot ka, may mo juga magutang nga, magdipinsa sa imong kaugalingon ba? Ha? Nga, katong nagplano, dili maayon sa imong dili gyud. May tabo. Iwa gyud nga, protektaran ang imuhang sarili mong kaugalingon. Pero din makita nato nga, dili man ang gihimo ni Jesus. Diba? Bisa kahuluran na sa kadaan, sa sinugdanan pagani kahuluran na sa kadaan, kung sa ibuhato ni Judas sa iya, nga Judason sa ni Judas. Yung din, he still loved them, including Judas. Gani the full extent of his love. Bisa kung sa kawicked, kung sa kadautan, ang kasing-kasing ni Judas, ni Judas, ni anang tumura. Di ba? Kinugasan ni Jesus ang mga tiil na apil yung tingali hugas niya ang tiil ni Judas. Na, kung kita ito, uspun. Ikaw ha? Tagulog ko rin mo ha? Ingon na din sa John 13:34-35. A new command I give you. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. So unsa ang bagong command nga gihatag sa Ginoo sa ato? Na? Love one another. So na to sa pag-apply. Okay lang tingali kung sa ato din, no? Pero kung kauban nato ang mga kung kauban nato ang mga gadaot sa ato, nagpasakit sa ato, mga tao nga dali ka muhot yung pasensya, mga tao nga lisod timplahon, lisod pakisamahan, muna nga the challenge of love. So, challenge yun ang paghigugma sa mga tao nga unlovable, mga tao nga nakapasakit sa ato, na? Pero, sumala sa atong itunan din, sa atong ginatunan din bilang mga sumusunod ni Kristo, we are expected to act and respond in the same manner as Jesus did. Diba? Kaya kasunod lang na kay Kristo, mo ito yung ipakita, susunod na ito yung example. Yeah. Nga ipakita, gihapon siya o gugma, bisan kahit maluna sa kadaan na tribulog siya. So kay kasunod lang na kay Jesus, siya man ang atong master, siya man ang atong leader. Sundo na ito siya. Bisan, isod. So, dili lang po siya, it's not only a challenge to love, but it's also a challenge to be humble. Dili sa itong story, nakita nato, na-mention na ganun nato, no, nga, gihugasan ni Jesus ang mga tiil sa iyang mga disciples. Now, kining paghugas ni Jesus sa mga tiil sa iyang mga disipulo, kanang pagpakita ni sa humility ni Jesus. Pagpakita ni sa iyahang humility. Kaya kini sa una, sa ilahang practice na tradisyon na nila sa mga Hudiyo sa una, kini paghugas o tiil manggod, nagahimo ani kanang mga slaves. Kanang mga ordinaryo ng mga tao sa pamilya o sa bali. Mura na gahimo ana. Kaya sila may lugar sa kanang kay dry, tapos dusty. Mura disyento yun. So, pero may magsasandal na sila. Siyempre, wala bigjas. So, bigjas ako, no? So, tungkol niya na ang sitwasyon, mahugaw yung maabugan yun ang ilangan mga tiil niya. Practice yun sa, halimbawa, kung ang sa katao mag-invite siya, no? Responsibility na niya na mag-provide siya o hugasanan sa
tiil or naay mamugas sa tiil sa iyang mga bisita. Makita nato din nga si Jesus mo siya ang host. Kaya siya man ang naghugas sa tiil sa iyang mga disciples. Sa story, di ba? Si Jesus, siya nag-act as host. Pero di lang siya, no? Na ay gusto itudlo si Jesus sa iyang mga disciples. And it's about humility. Pagpupos sa kagalingan. So verse 3, no? Jesus knew that the Father had put all things under His power. Jesus knew that the Father had put all things under His power. But kasabot na ang tanang gahom sa Dios, otoridad gihatag niya kang Ginoong Kristo. Gahom, katungod, otoridad nga bubuhat bisan unsa. Na siya katungod bisan bubuhat ni bisan unsa. Nga, pwede magaling niya suguon si Judas o si Peter nga muhi mo sa pagbugas. Or pwede maganito na i-magic lang ni Jesus kay kamahalan mo dyan. Na di na kinahanglan bugasan ng tubig o takuhan ng tuwalya pagkahunan. Limpyo na tayo automatic. Tiyo sa iya ang mga disako. Pero wala na gibuhat. Bisan powerful siya. No. And then yun po na sa verse 3, he knew that he was from God and was returning to God. Mubiya na siya ba? Mubiya na siya. Bubalik na siya dito sa heaven. Bubalik na siya dito sa Diyos Amahan. Kung ako pa to, ano paglalangan ko ako? Diretso lang dahil ko. Diretso lang dahil siya dito sa heaven. Hugasan pa man niya ang tiil sa iyong mga disciple. Ngayon, tutlo pa man siya may tungkol sa humility. Kaya hindi nakita na ito nga, nag-joke pa yun si Peter, di ba? Lord, apil na lang po, di ba? Hugasan ni Jesus ang ilang mga tiil. Nag-joke si Peter, Lord, hugasan na lang po ang akong ulo. Napuslan man hugasan ng mga akong gamot, apil na po ang ulo, murag whole body. Uy, si Peter, no? Sa verse 10, ang tubag ni Jesus, ang basa sa Juan, no? Apan miingon si Jesus, ang naligo na, limpyo na, ang iyang tibuok lawas. O dili na kinahanglan na hugasan pa, gawas lamang sa iyang mga tiyo. Practice ko sa mga Hudiyo sa una, kung bubisita, kung sa ka-Hudiyo sa laing balay, maligo sa daan. Maligo sa daan. Sa ato na, maligo sa daan. Pero, siyempre, dry man, dusty ang ilang lugar, maglakaw, magsandal ra. So, mahugaw gihapon ang tiil. Kung naging ako kanina nga, ang ilang mga balay, butang kinaog tubig sa gawas sa ilang balay. Usually, ginabutang sa banga para ihugas sa ilahang tiil. Ito mo rin po pasabot ni Ginoong Kristo sa gisulti ni Peter. No? Nga, ato naliko na sila. Yan yung po si Peter nga, Lord, pinan na po dengan ulo. Lord, whole body na. So, kuspo na ito, no? Naasa kamot ni Jesus ang tanan. Ang otoridad, ang gahom, bubuhat ni bisan unsa. Naa kami ang tanan. Kay Lord man siya, Master man siya. Pero din kita na ito, nahimo siyang servant. Nahimo siyang suluon. Wala niya gamita ang iyang gahom gani aron sa pagpildi sa iyang mga kaaway. Di ba? Papaubos na sa pagbiligo. Gamahan siya, doon na siya authority, bubuhat ni bisan unsa, pero wala na niyang buhatan. Gani ko ng Bible,
He was rich, yet he became poor. He is the creator and owner of all things on earth. Diba? Pero asan siya na tao? Sa first class nga birthing clinic, asan siya na tao? Sa pasungan. Asan mo siya gilubong? Sa hinulaman na lugana. Diba? King of kings and Lord of lords, pero gihugasan niya ang tiil sa iyang mga disipulo. Ang tawag ka na mga higsuon, pagpaubos sa kaugalingon. Naasaya ang tanan. Diba? Kaya hatag sa Diyos Amahan ang tanan gahom na tukang kining Isu Kristo. Pero, paubos siya sa kaugalingon. Nga usa ka proverb din o panultihon, the fuller the ear of rice grain, the lower it bends or the lower it bows. Kaya bitang uhay may tawag na sa ano. Uhay bitang sa humay. Kung timbas ka na puno kayo o grain, mubaw na siya. Kasi ito pasabot na. The more you have, dapat paubos ka sa iyong mga sarili, sa iyong kaugalingon. The more knowledge you have, dapat dili ka hambugiro. The more money you have, or kung sa naa sa imuha, kung mas daghan na siya kumpara sa uban, dapat ikaw magpaubos sa imuhang kaugalingon. Pero wala na nagkahitabo sa kalibutan. Si Jesus ang nagpakita niya ng example. Son of God, King of kings and Lord of lords. Pero, nanghugas ng tiil sa iyang mga disciples. Very menial na task. Mga slave lang kayo mo anak. Pero makita nato din Son of God, the King of kings and Lord of lords, may gahima niya. Humility, pagpaubos sa kaugalingon. Kamu naman tayo importante kaya na, di ba? Importante na, di ba? Importante na sa sunod sa balay din kanang pagpaubos. Sa workplace, sa opisina, sa traffic. Rider. Ikot kayo po ano ba? Kasi gutom. Di mo, basta-basta uli na yun, kayo, happy kayo, tandog yun ang mga pasensya, ang iyong garbo. Pero kabalot ang tanang importante yun siya. Sa tanan na ito ng mga relasyon sa ating kinabuhi. Sa hinaot nga, matagos sa kanato, makahimo na, sa tinahin sa grasya sa Ginoo, kahimo kita sa pagsunod sa example ni Jesus. Na atong sundon ang example ni Jesus sa iyang paghigugma sa iyang mga kaaway. Buhok sa pagpaubos sa kaugalingon. Kita na ito din sa kalibutan, dili man inunana. Di sa kalibutan, kita na ito na tapas anay ng diri o karto, tapas anay ng ihiing sila. Pero sa Ginoo dili inunana. Kaya ganing Jesus, if you want to be great in God's kingdom, kung sa ganing mong buhaton, you must be the servant of all. The way up sa kingdom ni God, the way up is down. Gusto kami mo number 1 sa kinarian sa Ginoo, magpaubos kasi ang kaugalingon. Wala ka na kita mo din sa kalimutan. Di ba? Pero sa kinarian sa Ginoo na lifestyle, servanthood. O si Jesus, na nagpakitaan na example. Kita mga followers na niya, at magsundo ng iyang example. The blessing, when we follow, when we apply
love and humility. Pakita ang example ni Jesus about love and humility. Kung pausa niya gihigugma ang iyang mga disciples, including Judas, nagplano ng traidor sa iyaha. Nagipakita po niya ang example sa humility. Giwasan niya ang sa mga disciples. Kung sa iyang saad sa ato, kung atong sundon ang iyang example, magipakita, if you know these things, blessed are you if you do them. Blessed na sa Ginoo kung atong sundon ang iyang example. Now, how God is going to bless us when we follow His example of humility, love, and humility. So, ano pag-bless sa Ginoo? So, may blessing atong madawat kung atong sundon ang example ni Jesus kung magpaubos ka sa atong pagalingon. Ano sa man niyang promise? His promise is He is going to bless us. He is going to bless you. Ang word na bless din ha, it means joy. Joy. Siya Cebuano sa joy. Kalipay. And sa Biblia, sa Bible, joy or kalipay is always linked with obedience. Joy or kalipay is the result of obedience. Na kung ni-obey ka sa sugo sa Ginoo, kung isunod ka sa sugo sa Ginoo, dunay kalipay ang atong kasing-kasing. Dili ta bation nga guilty ta. Nga naman, kaya nisunod man ta sugo sa Ginoo. Dahil sayon po ta nga muduol sa Ginoo, nga naman, kaya huwag natin atraso sa iya. Ikisunod ba nato siya? Pero kung disobedient ta, guilty ta daan, di ta ganahan muduol sa iya, may sanaan na ta. Pero kung obey ta, there is joy in our hearts. And dali ta muduol diha sa Ginoo. Ano man kita na to? O nakita kaniya na obedient ta ng mga anak niya. Sayon muduol sa iya. Kaya mo ta wala tayo atraso sa Ginoo. So, bisan asa importante kayo dyan. Bisan susunod sa balay, di ba? Kung ang mga bata obedient sa ilahang mga ginikanan, di ba? Nindot ang pamuyo. Bisan susunod sa trabahoanan, no? Kauban sa mga trabaho, sa opisina, kung obedient ang tanan, maayo ang relasyon sa matag usa. Lipay ang tanan. Di ba? Pero kung naay nag-disobey, ulit kalipay. Ingan na sa atong relasyon sa Ginoo. If we keep on disobeying His commandments, walay kalipay sa atong kasing-kasing. We always feel guilty. Alangan kita na muluhol sa iya. So kung yun na, walay blessing sa atong pagkinabuhi Kristiyano. Wala kinahanglan nga ato yung sundon, buhaton iubay ang sugo sa Ginoo. So love and humility. Makabalota nga dili lang ni siya applicable sa ato dinhi sa sunod sa simbahan, sa ato pagbuhat sa ministry, kundi applicable po din siya sa atong balay, sa atong gitrabahoan, sa opisina, sa pag-atubang nato sa laing tao, sa pag-atubang nato sa atong mga kliyente, sa atong mga customer. Love and humility. Pero challenge na siya, hagit na siya to love others, especially the unlovable. Challenge po ang pagpuubos sa kagalingon. Labi na nga niya sa kalibutan nga pahambugay, paunahay, pasikatay. Very competitive. Kining kalibutan nga atong gipuy-an.
muna nga hagit po sa ato ang pagpaubos sa kaugalingon. Pero nagsaan ang Ginoo sa ato. Kung atong sundon, i-apply ang example of love and humility, ipakita ni Ginoo Kristo. Panananginan ta niya. Kung dili lang ang panananginan ta niya, malipay siya. Labo sa tanan, mahimaya siya sa atong kinabuhi. Mapakita na ito mga igsoon, tinuuray kita ng mga followers ni Jesus. Kaya mo na example ngayon ipakita. He showed love and humility. Kita bilang mga followers, mga believers ni Jesus, atong sundan ng iyahan. Example. Ako na. Salamat Ginoo sa example nga ipakita ni Jesus. Kining story nga among natun-an nabasa sa John chapter 13. Where Jesus showed the full extent of His love to His disciples. Apil si Judas, bisan kahibalo na siya, nga later on, na nagtungura, ibitray siya ni Judas. Kung ipakita po ni Ginoo Kristo ang example sa pagpaubos sa kaugalingon. Lord, importante ka ining duha ka butang sa among pagkinabuhing Kristohanon, kining paghigugma, pagpaubos sa kaugalingon nga mo kini gipakita ni Ginoo Kristo sa among story karong gabi. So Lord, as Christ followers, Lord, teach us to follow the example of our Lord Jesus. Help us, Lord, to love the unlovable, even the unlovable. Help us, Lord, to love other people, bisan wala mi kaila Ginoo, bisan dili angayan sa among gugma. Ginoo, tabangi kami na among pakita, Lord, na tinuuray yun kami nga nagasunod kay Kristo. Isa po ning pagpaubos sa among kaugalingon, Ginoo. Sometimes very challenging sa among, Ginoo. Difficult tisod sa amo ang pagpaubos sa kaugalingon. Tungod sa tawhanon nga kinaiya, nga usahay matandog, Ginoo, nga among garbo. Kinirmang garbo mo niuuno nga babab sa among pagkinabuhi, sa among pagsunod kay Kristo. So Lord, tabangi kami. Remind kami kanunay kining example nga ipakita ni Ginoo Kristo, kining paghigugma o pagpaubos sa kaugalingon. Bilang mga sumusunod ni Kristo, among sundon yun ang iyang mga example. May you find us, Lord, faithful in following the example of our Lord Jesus. Para mahimo din kami tinuuray ng mga sumusunod ng mga tumutuon ni Kristo. Lord, i-bless sa among mga kasing-kasing kining mga natunan namo karon. Wala kami kahibaloon sa mga panghitabo sa among pagsunod kay Kristo, sa na mga kalisod, mga challenges, mahagit Ginoo ang among paghigugma, ang among karbo. Lord, i-remind kami nining example nga ipakita ni Jesus para magiyahan kami ng among mga reaction Ginoo kanang parehas gyud sa reaction ni Jesus. Hindi kami magpadala sa among gibati, hindi kami magpadala sa kinahimo sa uban, sa kalibutanon ng mga binuhatan. But Lord, among sundon gyud ang example ni Jesus. Bless Lord sa among mga kasing-kasing kini mga pagtulunan. Ug sa among pagtapos karon sa among pagpamauli, ikaw magpadayon sa pag-uban Ginoo sa matag usa. Salamat kay ikaw nagsaad nga dili nimo kami pasagdan, dili nimo kami biyaan. Kung sa man mga pagsulay, mga kalisod nga among experience, Lord, dili lang sa among pagkinabuhi kundi kini among pagsunod kay Kristo, daghan gyud ang mga challenges, Lord. Pero tabangi kami Ginoo nga among mapakita na tinuuray kami nga nagasunod kay Kristo. I-bless kami tanan, Lord, niya karon dinhi magpadayon ikaw sa pagtagbo sa among adlaw nga gikinahanglan. Tabangi kami Ginoo sa among pagpaningkamot, sa among pagpantrabaho, sa among pagnegosyo. Lord, tabangi kami. Mahimo kami malampuson Ginoo. Usab kami malimot Ginoo nga kung mga panalangin nga among madawat, ulampos kami sa among plano. Lord, amo yung kang pasalamatan, ang simbahon, amo kang alagaran po, Lord.
in response to your goodness, your faithfulness sa among mga kinabuhi. So Lord, upang yung matag usa niya karon dinhi, matag pamilya nga ginarepresentahan, kung man ang mga kalisod, mga problema, mga pagsulay nga ilahang encounter Ginoo, ikaw magpalayon sa pagpakiguban kanila o hatagi sila kadaugan Ginoo sa mga problema nga ilahang ginatubang Ginoo. Kadaugan sila pagtuo, sila pagpangalagad niya kanimo. Kaya Ginoo ang pag-ampo, uban ang pagpasalamat. Pinaagi sa ngalan ni Kristo na ang Ginoo bugtong malulungan. And now, may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship, the empowerment of the Holy Spirit be with you all now and forevermore. Amen. Amen. Sa atong tanan ang Ginoo mga panalangin. Atong oras untok yun alas 8.